Hey, good morning sa inyo. At nung nakaraan, meron akong hindi masyadong na-emphasize doon sa ating lesson. Kaya, ngayon ay bago ako pupunta sa ating panibagong lesson o panibagong topic ay i-emphasize ko muna ito. Don't just sympathize, but offer a solution. So, hindi sapat na malaman ng counselee na meron tayong simpatya sa kanya, na meron tayong pakiramay sa kanya. Kasi hindi ganoon ang counseling. Ang counseling ay pagbibigay o pag-offer ng mga hakbang na kapag ginawa niya ito ay magkakaroon ng changes. Hindi lang sa kanyang personal life, kundi doon sa kanyang pinagdadaanan. So, wag lang kayong basta makipagsimpatya. Hindi masama yon. Okay yun na nakikipagsimpatya tayo, pero hindi sapat. So, kailangan natin makapagbigay ng tumpak na mga kaisipan, tumpak na mga opinion, idea, or suggestion na makakapagbigay ng pagbabago sa kanyang buhay at sa kanyang nararanasan. Ngayon, para mangyari yon, para makapagbigay tayo ng tumpak na counsel, you need to understand first the problem before giving an opinion or advice. Minsan kasi minsan atat tayong magbigay ng counsel ay hindi tayo nakikinig doon sa talagang sitwasyon ng counselee. Minsan dahil sa kabisado na natin na mag-counsel ay ina-assume natin na ganun din yung nangyayari sa kanya ay related siya or similar siya doon sa mga dati na na-counselan natin. Minsan ina-assume natin na gano'n. Pero maaring mayroong mga ibang bahagi doon sa kanyang pinagdadaanan pero hindi siya parehas na parehas. At etong gusto kong ipunto sa inyo. May mga problema na halos walang pagkakaiba pero ang tumpak na solusyon ay magkaiba. Hindi lahat ng applicable solution sa isang tao ay applicable din doon sa problema ng ibang tao kahit parehas sila ng problema o pinagdadaanan. So based on experience sa aking buhay, parehas na sila ay broken-hearted at ang pagiging broken-hearted nila ay dahil sa sinaktan ng kanilang ex-boyfriend or ex-girlfriend. So, parehas na broken-hearted pero hindi parehas yung solusyon. Pag i-apply ng person A yung sinabi mo doon sa person B ay magiging iba ang resulta. Okay? Kaya kailangan nating makinig ng husto doon sa counselee nang sa ganun ay maunawaan natin yung saktong sitwasyon at kung naunawaan natin yung saktong sitwasyon ng isang tao ay mas napapadali yung pagbibigay ng counsel. Ngayon, paano natin gagawin yon? Dito sa James 5 or James 1:19. So kung gusto mong tingnan sa Bible, James 1:19. So James 1:19, dahil ito ay isang napakalaking challenge sa atin. Dahil kabaliktaran yung ating ginagawa. James 1:19.
Sabi niya, "So then, my beloved brethren, let every man be swift to hear, slow to speak, slow to wrath." Hindi na ba sa yan? Kailangan mas mabilis at mas mahusay tayong makinig kaysa sa pagsalita. Once na hindi natin pinairal yung ating careful na pakikinig, then hindi ka magiging effective speaker or hindi ka magiging effective counselor. You need to listen. Bibigyan ko kayo ng skills para sa pakikinig. Itong unang niyong i-consider. You need to ask the right questions. Okay, you need to learn how to listen, and then you need to learn the skills of asking questions. Napaka-importante yan sa isang conversation. You know the art of asking questions. Yan, pag sinabi kong asking questions, hindi naman yung questions na ang answer lang ay pwedeng tumango or umiling at pwede na. Hindi. Pag sinabi kong asking questions, the art of asking questions, yung nakakapagtanong ka ng isang katanungan na kung saan yung kausap mo ay magiging malaya siya sa pag-explore, pag-elaborate, pag-explain ng mga bagay na gusto mong malaman. Yung pag nagtanong ka sa kanyang sarili, alam niya na hindi sapat na ang kanyang kasagutan ay oo o hindi lamang. Alam niya na doon sa katanungan mo, kailangan niyang sagutin ng maliwanag. So, ang daming hindi skilled sa conversation, kaya hindi nila napapalalim yung kanilang relationship sa isang tao dahil doon sa conversation ay hindi sila mahusay, hindi sila marunong, hindi sila magaling, kaya hindi nagtatagal yung relationship. Kapag mahusay ka, meron kang skills sa conversation, sa area ng asking the right questions, nalalaman mo yung maging yung tinatago na ayaw sabihin ng kausap mo. Okay? So, when you ask the question, or when you ask a question sa counseling, hindi naman yung question na nakaka-turn off sagutin, nakakahiyang sagutin. Huwag naman masyadong direkta yung katanungan at masyado siyang private at masyado siyang personal na napakahirap sagutin kahit na alam mo yung kasagutan. Hindi rin ganon. So, hindi masyadong mababaw pero hindi masyadong malalim. Kasi pag naumpisahan mo sa tamang question, maging yung itinatago niya sa lugar ng pinakamalalim ng kanyang puso, ay kusa niya itong maipapakita sa iyo o masasabi sa iyo o maihahayag sa iyo kapag na-establish mo yung tamang kasagutan. Bibigyan ko kayo ng example. Manood kayo ng mga pelikula na ang senaryo ay nasa loob sila ng legal court. Kapag nandun sila sa hukuman, papaano mag-establish ng questions ang mga lawyer na nag-i-examine or nagko-cross-exam doon sa isang
defendant or isang witness or isang complainant. Kapag yung question ay masyado siyang advanced, nag-o-object ang kalaban na lawyer. Diba? So, ang point doon ay step by step yung pagtatanong hanggang sa kahit yung hindi mo na tinatanong na importante mong malaman ang kasagutan ay nalalaman. Kaya nga sa korte, di ba, na iba't ibang kwento ang mapo-form sa isip mo habang naglilitis sila ng kaso. And yet, sa husay ng pagtatanong ng mga abogado, in the end, mapipicture mo kung ano talaga ang nangyari. So, hindi ko sinasabing maging abogado tayo. Hindi. Pag sinabi ko sa inyo na pag-aaralan mo yung skills ng isang basketball player, halimbawa, hindi naman sinasabing magpi-player ka sa PBA or NBA. Hindi. Natututunan mo lang itong gawin nang hindi ka pinagtataonan kapag ikaw ay naglaro. Pero hindi ka basketball player. Kaya pag sinabi kong pag-aaralan mo yung kung paano mag-establish ng katanungan mula pinakamababaw hanggang sa pinakamalalim, then hindi ibig sabihin na attorney ka na. Hindi. Pwede mong mapag-aralan yung skills ng isang preacher or teacher. At kung nagawa mo, hindi ibig sabihin na preacher ka na. Diba? Basta sinasabi ko sa inyo, napaka-importante na mapag-aralan natin ang pagtatanong ng mga tamang katanungan. Yeah, so, paano mangyayari yon? Siyempre, hindi mangyayari yon kung hindi ka nagbabasa at kung hindi ka nanonood ng mga aral tungkol dito. Lalong-lalo na sa mga expert counselors na ini-impart yung kanilang knowledge and skills about counseling. Kapag hindi ka mag-aaral sa kanila, kapag hindi ka makikinig sa kanila, talagang hindi mo matututunan paano mag-form, mag-build, mag-establish ng questions step by step hanggang sa mapunta ka doon sa sitwasyon na kung saan ay kusa nang nagko-confess yung isang tao ng kung ano talaga ang totoo. Bakit importante ito? Kasi hindi lahat ng counselee ay nagsasabi ng totoo. Or ganito, nagsasabi ng totoo pero hindi nagsasabi ng buo. Kasi kadalasan sa isang nagpapa-counsel, ang daming mga parte ng problema niya na may nakakayang side tungkol sa kanyang sarili or nakakayang side tungkol doon sa kanyang pinoprotektahang tao. Ngayon, kung magre-rely ka sa sinasabi lang ng counselee, hindi mo maibibigay ang tamang kasagutan at madidisappoint din siya. Kaya ilagay mo sa isip mo ito na sino man yung taong lumapit sa iyo na magpapa-counsel, hindi niya sinasabi ang buong katotohanan ng kwento. Mangilan-ilan lang yung mga ganon. Yung talagang kabuuan ng kwento. Yung as in yung kanyang maging mistakes, maging yung kanyang mga kapalpakan ay sasabihin. Kakaunti lang yung ganon. Sinasabi lang ito ng isang tao sa isang taong napagkakatiwalaan niya ng husto. Yung kumbaga kadugto na ng bituka niya. Yung bituka ng kaibigan na ito. Pero talagang ito ay katotohanan na ang mga nagpapa-counsel, maaring sinasabi nila ang 75%, 80%, or even 90% doon sa pangyayari. And yet, yung isang bagay na pinaka-importanteng dapat mong malaman ay hindi nila ito nababanggit kasi it's either private
embarrassing, or ayaw nilang masaktan sa sasabihin mo na kailangan nilang marinig dahil doon sa saktong nangyari na sila ang may kagagawan. And that's why you need to learn how to ask the right question. Okay. Abante tayo. Doon sa pagtatanong natin ng question, then nagkakaroon ng time ang counselor. Pag ang counselor, tinatanong niya ang counselee, nagkakaroon ng chance yung counselor na mag-isip, siyempre. At nagkakaroon siya ng time na makinig sa kanyang spirit, sa kanyang inner being, para malaman niya yung tumpak na kasagutan doon sa sitwasyon na nagpapa-counsel sa kanya. Kaya napakalaga na magtanong ka. Nasa ganun, magkaroon ka ng time to think and time to pray on the inside. Time to ask the Holy Spirit. The time to ask the guidance of the Holy Spirit. So, pag tinanong mo siya at sumagot siya, then doon sa kanyang pagsagot, kahit minsan hindi mo masyadong naiintindihan, at least, nagkakaroon ka pa ng chance na makinig sa banal na Espiritu. When the flow of asking the right questions is good, the counselee will also realize what he has to do to solve his or her problem. Ito ay isang maganda sa pagtatanong ng tamang questions. Kapag ito ay sinasagot na ng counselee, doon sa kanyang pagsagot, nare-realize niya kung saan nag-umpisa ang problema, nare-realize niya kung anong mga dapat niyang gawin para ma-solve ang kanyang problema. At sa time na magbibigay ka ng counsel, sabi niya, naniniwala ako. Nakita ko na kanina pa. Yan nga nasa isip ko nung nagsasalita ko kanina, yung sinabi niyo, brother, sister, yan mismo yung nasa isip ko na. Pag naitanong mo yung tamang question, siya mismo makaka-realize kung saan nagumpisa ang lahat ng problema na kanyang nararanasan. Okay? So avoid personal questions that are embarrassing and not essential to understanding the real problem. Halimbawa, medyo seryoso na yung usapan, then sa kanyang pagkukwento, nabanggit niya may aso yung kanyang kaibigan. Huwag mo nang itanong kung anong kulay ng aso, kung anong lahi ng aso. Hindi na yun essential para malaman mo yung personal problem niya. Maliban lang kung yung problema niya ay tungkol sa aso. So, nakalabit niya yung isang bagay, tapos na-intriga ka, nagtanong ka na tungkol doon. Hindi, wag mo nang tanungin yung mga hindi na kailangan pang tanungin. Dahil pag sinagot niya ito, ay hindi naman siya konektado doon sa sinasabi niyang sentro ng kanyang problema. Yan. So, iwasan ang pagtatanong ng mga hindi na kailangan itanong. Yan. Yung mga paggamit ng yung pag-construct ng katanungan, syempre gagamit tayo ng mga words na what, why, how, when, and who. So yung mga words na ito, kalimutan ko lang kung ano matawag dito, is that yung tanong mo is about what, why, how, when, who. So, mag-practice ka. Halimbawa, ang counselee ang problema niya ay
finances sa kanilang family. So, ano ang possible question na pwede mong itanong sa kanya sa word na what? Na related sa financial problem niya. What? Then, why? O baka naman ang problema niya ay nabaon sa utang. Then, sometimes you need to ask why. Kasi, pag hindi niya na-realize yung problem, pag hindi niya na-realize yung pagkakamali niya, hindi siya makakapag-repent. At kapag hindi siya nakakapag-repent, kahit na makapag-isip pa siya ng paraan doon sa kanyang problema, ay hanggat hindi siya nagre-repent doon sa kanyang pagkukulang, limitado yung solusyon. Kasi napapabilis yung solusyon kapag kasama ang Diyos. Pag nasa gitna ang Diyos sa kanyang suliranin. Pero kung hindi siya nag-repent, so ibig sabihin, hindi pa siya ready. At ayaw niyang aminin kung saan nag-umpisa ang lahat. Mahirap yun. Mahirap mag-solve ng problema kapag hindi mo harapin ang katotohanan kung paano nag-umpisa ang lahat. Kapag ang isang Kristiyano, kapag ang isang tao ay natanggap na niya kung saan nagsimula ang lahat ng kanyang problema, then napakadali ng siya ay mag-repent, at kapag siya ay nag-repent, then mapapabilis na yung pagka-solve ng kanyang problema. Yan, so napakalaga na malaman mo why. Ngayon, ito pa, bago ko tapusin ito. Kapag kayo nagka-counsel kayo, huwag kayong maging one-sided. Kung ang problema na idinudulog sa inyo ay tungkol sa ibang tao. So, ibig sabihin, hindi ito personal lang niya na problema, kundi ito ay involve ang ibang tao. Ayan. Pag nagko-confess or nagkikwento yung counselor sa'yo about sa problema niya sa isang tao, syempre, puro side niya ang sasabihin niya. Paminsan-minsan, magsasabi yan ng side na pumapabor doon sa kaaway niya, pero hindi buo yung kwento. Parang imposible naman kung sa akin nga, wala pa akong na-meet noon na nagpa-counsel sa akin. Ang sinasabi niya, puro kamalian niya at puro pagbi-build up doon sa kaaway niya. Wala pa akong narinig na ganun. Wala pa akong na-counselan na lahat ng kanyang kinikwento ay tungkol sa kabutihan ng kanyang kaaway. Magkikwento siya, alam niyo, pastor, yung kaaway ko kasi sobrang napakabait. Ako napakasama ako. Yung kaaway ko kasi, pastor, talagang maunawain siya. Ako hindi ako nakakaintindi. Grabe talaga, pastor, yung aking kaaway. Naku, sobrang napaka-compassionate niya. Ako, tigas ng puso ko. Wala pa akong na-counselan na gano'n. 100% pag ang problemang idinulog sa akin ay tungkol sa ibang tao, mas marami siyang sinasabi na pagkakamali ng kanyang kaaway. At siya nami-minimize yung pagkwento niya ng kanyang sariling pagkakamali. Maaring makakalabit niya minsan pero hindi niya tatapusin ang buong kwento or isi-shortcut niya. Pag na bubuking na siya, gagawin na ng palusot. So, para tayo ay maging safe, huwag kayong mag-conclude kaagad hanggat hindi nyo pa naririnig yung side ng isang taong isinusumbong sa'yo or yung side ng isang tao na kinikwento na nagpapa-counsel sa'yo. Ang dami kong alam na sitwasyon na kung sino yung unang nagsumbong, yun ang bida. Kahit na yung unang nagparating ng pangyayari ay kasinungalingan, doon na siya nagre-rely. Basta
Kaya paunahan na lang. Paunahan na lang kung sino magpaparating. Hindi. Wag kayong magkukonclude sa isang kwento ng counseling kung ito'y tungkol sa ibang tao. Wag kayong magkukonclude na tama lahat ng kanya sinasabi at masama yung isang taong kinikwento niya. Kung narinig nyo na yung side ng isang taong kinikwento niya, then unti-unti kayong mag-draw ng conclusion. Kasi parehas mong i-consider na yung sinabi ng person A at person B maaring half-truth lamang. And then kung meron kang narinig ngayon na kwento tungkol sa kanila galing sa iba't ibang tao, then doon mo na mabubuo yung puzzle. Pero kahit na nalaman mo ang tunay na pangyayari, dapat mag-play safe ka pa rin na lalabas na hindi ka konsentidor. Or nakikialam ka, hindi mo naman alam yung nangyayari. Okay? As a counselor, as a common care counselor, hindi ka dapat sumasang-ayon sa strife, hatred, yung hinanakit. Hindi ka dapat sasakay sa hinanakit ng iyong kinakaunselan. Okay? Huwag kang madala sa emosyon mo, sa emosyon ng nagpapa-counsel sa'yo. Kasi minsan may mga nagpapa-counsel na punong-puno na yung kanilang hinanakit, gusto lang nilang ilabas. And then ikaw, alam niyang nakikinig ka, so sa'yo, ibinuhos lahat ng galit niya. You need to be careful kasi pag hindi ka maingat dito, bago siya pumunta, wala kang galit. Pero nung pumunta na siya sa'yo, nagkwento na, galit siya. Pag alis niya, nabawasan yung kanyang galit, pero nalipat sa'yo. Espiritu yun eh. Ugali, tapos sinasakyan ng espiritu. Or kung walang involvement ang espiritu, influence siya. Kasi nataniman ka ng hinanakit, ng galit, ng puot, ng grudge, ng bitterness. Nataniman ka eh. Kaya, syempre, makikita mo na mag-germinate yung seed. Yeah, so wag kayong magsa-side, pupunta ka agad sa side ng isang taong nagparating sa iyo ng isang pangyayari. Kalahati pa lang. Kumbaga, nanonood ka ng pelikula, kalahati pa lang ang iyong napapanood, wag ka munang umuwi. Kung halimbawa nagsisine ka, nanonood ka ng sine, kalahati pa lang yung kwento ng iyong napapanood, nag-conclude ka na kaagad. Sabi mo, alam ko na ang ending nito. Umalis ka na, umuwi ka na. Yung pala, hindi ganon sa inaakala mo yung ending. Kadalasan ganun tayo sa pagka-counsel. Ganun tayo sa ating mga kausap. Kalahati pa lang yung kwentong nakuha natin. Nag-conclude na tayo. Nakampi tayo sa Kanya. Kasama mo ako nalalaban sa Kanya. Ganun na kaagad. Wag ganon. No? Ngayon, kailangan kong i-share sa inyo ito, ituro. Kasi nga ito ang nasa book na ginagamit ko. At ito'y basic. Kaya babasahin ko na lang at kung sa aking pagbasa ay meron tayong kailangang i-explain natin. So babasahin ko na lang kasi basic. Alam niyo naman na ito. Papasadahan lang natin. Pero kailangan nyo pa rin i-refresh ang inyong sarili sa mga bagay na ito kasi ito yung mga common care na
na pinagdadaanan ng karamihan sa mga kapatiran. At hindi lang sa kapatiran, kundi sa mga unbelievers. No? So, pag naintindihan mo kasi yung kalagayan ng tao, mas madaling magbigay ng counsel. Mahirap magbigay ng counsel kung hindi mo alam yung kanyang kalagayan. Okay? So, pupunta ako sa introduction nito, yung topic na ito. Sabi niya, until a person comes to Christ, his attempts to cope with the problems of life are nothing more than shadow boxing. So, yung pag-attempt daw ng isang tao na paglabanan ang problema sa buhay na ito ay para lang siyang sumusuntok sa hangin or sumusuntok sa anino na walang tinatamaan. Ganun talaga. Kasi kahit na masolve pa niya ang problem niya, ang pinaka-problem, yung pinaka-ugat sa buhay niya, spiritual. Bibigyan ko kayo ng example. May lumapit sa inyo na halimbawa ay pulubi. So, ang pulubing ito is unbeliever. Okay, lumapit sa inyo para magpatulong sa problema niya. Sabi niya, Sir or Ma'am, nagmamakaawa po ako. Kailangan ko po ng matitirhan kasi yung aking anak ay maliit pa lang. Okay, natulungan mo siya. Nakahingi ka sa mga politicians and businessmen ng pampagawa ng bahay kubo. Natulungan mo siya sa kanyang material needs. So, napagawa mo siya ng kubo. Natitirhan niya. What's next? Palagay mo sapat na yung naitulong mo? Hindi, di ba? Kasi balang araw, yung kanyang anak na sinasabing maliit pa, mag-aaral na. Kailangan niya ng ilaw dahil mag-aaral na siya. Kailangan niya ng ilaw sa kanyang pagre-review, pagbabasa. So, ang ibig kong sabihin doon ay hindi matatapos ang problema ng isang tao. At yung problema ng isang tao ay mahihirapan siya na ito'y paglabanan kahit simpleng problema lang kung wala pa si Kristo sa kanyang buhay. And with that in mind, ibig sabihin nito, the goal of our counseling is to connect or reconnect people to God. Kasi once na nai-connect mo siya sa God or nai-reconnect mo siya sa God, then more than half of the problem okay na, na-solve na. Dahil kahit ititrace natin, maingat nating ititrace, yung pinagmulan ng lahat ng kanyang problema, ang laki ng kinalaman niyan sa spiritual. Ang katunayan niyan, kapag ang leader sa church ay naikukonek niya lagi ang kanyang mga followers kay Jesus Christ, pag naikukonek niya lagi sila kay Jesus Christ, hindi siya masyadong mahihirapan na mag-counsel sa kanyang mga followers, sa kanyang mga disciples. Bakit? Kasi kapag ang isang disciple na-reconnect sa Diyos, magtitiwala siya sa Diyos na ang Diyos ang lahat ng gagawin ng paraan kasi alam niya ang tao limitado. Ikaw mismo na leader niya, alam niya na hindi mo kayang ibigay sa kanya lahat ng kanyang mga pangangailangan. Kaya ang the best thing na mangyari sa kanyang buhay is ma-reconnect siya sa Diyos kasi once na reconnect siya sa Diyos, then hindi na siya sa iyo titingin na siya sa Diyos. O then hindi ka na mapipressure.
Hindi ka na niya kukulitin. Bakit? Kasi si Lord na ang kinukulit niya. Ang hirap mag-counsel sa isang taong disconnected sa Diyos. Ang kukulit nila. Napakakulit ng isang taong hindi connected sa Diyos. Ang connected sa Diyos, kapag siya nagpa-counsel, handang makinig, handang sumunod. Ang isang taong disconnected sa Diyos, ayaw kanyang pagsalitain. Gusto niya siya ang bida. At kung nabigyan mo man siya ng magandang counsel, hindi rin niya ito na isasagawa. Kasi may mga nakaprogram sa isip niya na gagawin. Optional na lang yung kanyang treatment sa mga counsel na manggagaling sa'yo. Pag wala na siyang magagawa pa, nagawa na niyang lahat, wala pa rin magandang resulta, then no other choice is yung sinabi mo sa kanya. Sundin yung sinabi mo sa kanya. Okay, so ulitin ko, huwag kayong maging one-sided. Okay? Tayo bumalik na, no? So, ang importante dito ay yung ma-reconnect natin ang tao sa Diyos. Itutuloy kong basahin, sabi niya, it is only through a right relationship. It is only through a right relationship with God and His Word that we can understand the source and solution to our problems. Sa pamamagitan lang daw ng pagkakaroon ng tamang relasyon sa Diyos at ang Kanyang salita, doon natin nalalaman yung pinagmulan ng problema at kung anong magiging solusyon ng problemang iyon. The fall of man was devastating to the peace and the harmony of both our personal and social life. Bakit? Mamaya malalaman natin yan. The confusion that followed resulted in the error of pointing the finger at everything except the real problem. Yan ang resulta ng kasalanan talaga na inumpisa ni Adam and Eve, na imbis na i-point mo ang iyong daliri doon sa pinaka-sentro ng problema, hindi. Kasi ang itinuturo mo, yung ibang tao. Resulta yan ng pagiging disconnected sa Diyos. Sin is the problem. Kaya marami kayong mamimit na mga new believers at marami kayong mamimit na old believers, and yet baby pa rin yung kanilang spiritual life. Kaya kailangan ninyong maging familiar sa mga ganitong topic. To effectively counsel ourselves and others, we must understand how sin works and how it can be overcome. Yan na nito, no? To effectively counsel ourselves and others, we must understand how sin works. Paano nag-work yung sin at paano ito ma-overcome. Yan, kasi doon tayo nagiging mas effective when we understand how sin works and how to overcome. We will examine these areas in this booklet. Okay, sin is the problem. Nabanggit niya kanina, sin is the problem. Alam lang anong oras ako nag-start. Okay, malayo pa. The Bible points the finger at the true enemies of mankind. Kaya itong maganda sa Bible kasi tinuturo niya talaga kung sino ang tunay na kalaban. Ano ang tunay na kalaban? Pag sabi yung kalaban, hindi yung nakikipaglaban tayo na para bang we are ang tawag dito, yung we are trying to win the battle that Jesus Christ has won. But sinasabi kong kalaban kasi sila yung
Sila yung ah, spirits na against sa Diyos na umaatake sa ating relationship sa Lord. So, ang sino mang umaatake sa relationship natin sa Lord, may kalaban yon. Okay? Kung tao ang gumawa nun, o inspired siya ng tunay na kalaban, which is the devil. So, ito na yung sinabi niya, the world, the flesh, and the devil. All of these agents are the result of sin. Sin is acting independently of God and in rebellion against God and His Word. So, ang kasalanan ay ito ay pagsasagawa ng isang bagay na hindi mo kasama ang Diyos. Ginagawa mo na walang permission ng Diyos. Gumagawa tayo ng isang bagay na hindi naman inalaw ng Diyos na ating gagawin. And that's sin. And this is rebellion because we don't want to obey. Rebellion against God and His Word. In Isaiah chapter 14, verse 12 and verse 13, we are given the picture of Satan's rebellion against God. He attempted to exalt himself above God. God responded by casting him out of heaven. In Genesis chapter 3, Satan prompts Adam and Eve to sin. Paano? By disobeying God's command concerning the tree of knowledge. By choosing to eat the forbidden fruit, they exalted themselves above the Word of God. The result was that mankind received a sin nature, and Satan became the legal authority over this present world. Mababasa sa Ephesians chapter 2, verse 2. Through God's plan of redemption, mankind is offered forgiveness and freedom from the effects of sin. At Calvary, Jesus broke the power of sin and Satan. He that had never sinned became sin and died in our place to satisfy God's legal requirement, which demands that sin be punished. Ganda nun, no? God's legal requirement which demands that sin be punished. Talagang gusto niya na ang kasalanan ay masira, maparusahan. And then, nasatisfy ang Diyos sa kanyang galit na yon at hinanakit na yon sa kasalanan nung si Jesus Christ ay pinarusahan. Satisfied ang Diyos. Kailangan malaman yan ng mga new believers o yung mga dati ng members na hanggang ngayon di pa nila alam yan. Okay? By this sacrifice, He broke Satan's power over our lives. As we live under grace as sons of God, sin no longer has dominion over us. In the following pages, we will examine sin and its effects and consequences. We will also explain how to apply Christ's victory to every area of our lives. Okay. So, kailangang ma-establish mo yan sa isang tao dahil, yun nga, sin is the problem.
Ano man ang mga problema niya, ang pinakahigit na problema niya is the inherited sin na nasa kanya, na inherit niya kay Adam and Eve, na kailangan siyang matanggal. At para magkaroon siya ng pagnanais na matanggal yung sin na ito, then you need to explain to him what Christ has done. Kailangang ma-explain mo ito, hindi lang yung ini-explain mo na siya ay pinarusahan, siya ay nagbuhat ng cross, siya nilatiko, siya ay pinako, siya ay namatay, pero muling nabuhay. Hindi sapat na maikwento mo yon sa kanya. Kundi malaman mo yung pinaka-purpose ng lahat ng ginawa ni Kristo doon sa cross. Kasi pag hindi niya nalaman ito, then hindi siya talaga magkakaroon ng freedom. Okay, tuloy natin. The root of sin. The root of sin is found in the choices we make. Sin entered both the universe and this world through choices that were made. We likewise face similar choices with our lives. We either choose to live according to our feelings and desires, or we choose a life of obedience to the Word of God. And that is your choice. Huwag kang magsisi ng isang tao kung bakit nandyan ka sa isang kalagayan ng buhay mong ayaw mo. It's your choice. Kahit ano pa ang sitwasyon ng buhay mo, ng pamilya mo, kung talagang pipiliin mo na maging matagumpay, tutulungan ka ng Diyos kasi ang kanyang grace, it is always available sa mga gustong lumaban sa buhay. Sa lahat ng gustong mag-overcome, sa lahat ng gustong magtagumpay, grace is always available. At kapag ikaw ay nagpursiging magtagumpay, and then nandyan ng temptation, then when sin abounds, when sin looks like it is already overcoming you, then grace does much more abound. As long as nandoon yung pagpupursige mo to live in victory that Christ has conquered for you, then the grace is always available to help you accomplish what you want to accomplish in relation to the finished work of Jesus Christ. Okay. One choice represents a sinful lifestyle based upon self-centeredness. The other is a righteous lifestyle based upon God-centeredness. So ang tao siyang pipili niyan. Ikaw ang pipili niyan. Anong klaseng buhay gusto mo? Anong klaseng buhay ang pipiliin mo? The first choice results in an immediate but temporary fulfillment of selfish desires which inevitably lead to spiritual and moral deterioration. Okay. Pili mo ang buhay na pansarili lamang. Then, meron siyang resulta. It's only a temporary satisfaction. Pero, patuloy na ikaw ay patungo sa kapahamakan. The second leads to joy and freedom. The second choice leads to joy and freedom within God's order and produces personal harmony and integration. The one produces a conformance to the world, the flesh, and the devil. The other produces a performance to the person and character of Jesus Christ. Adam and Eve were given this kind of choice. They live in a state of purity, harmony, and innocence
innocence with only one commandment to obey in order to maintain this condition. Ganda ng buhay, no? Isa lang yung dapat nilang sundin. Satan tempted Eve with the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. Both Adam and Eve chose to respond to their own selfish desires rather than God's commandment. Their eyes were opened to evil and independence, and they were brought under the dominion of sin. The results of their sin typifies the consequences of all sin. We will examine this in the following pages. Okay. Kailangan mong iparealize sa counseling na everything is by choice. Kailangan mo iparealize sa kanya na hindi ang Diyos ang nagpapapili sa kanya. Or hindi ang Diyos ang siyang namilit na piliin niya isang bagay. At hindi rin si Satanas ang namilit na piliin niya ang isang masama na ginawa niya sa kanyang buhay. So, kailangan mo ipakita yan na kung meron man siyang problema ngayon, no, at mayroon, kasi spiritual problem is the real problem, then siya ay nasa problema niya ngayon dahil choice niya, dahil sa mga naging choices niya, dahil sa mga naging decisions niya. Ngayon, kailangan mong ipaliwanag ng malinaw yon kasi maraming na-offend yan. Kasi buo na sa isip nila na kagagawan ng magulang nila kung bakit naging magulo ang buhay nila, kung bakit nagkaganon sila. Sinisisi lahat sa magulang nila. Nagtatrabaho na sila, dumidiskarte na, pero nasa loob pa rin nila ang kanilang hinanakit sa magulang nila na sinasabi nila sa kanilang sarili na kung hindi dahil sa aking magulang, hindi ako naghihirap ngayon. Lahat ng mga pasakit na nararanasan ko ngayon dahil kagagawa ng aking mga magulang, kagagawa ng aking kapatid, kagagawa ng aking tito or tita or boss o kung sino man yan. Kailangan mong maipaliwanag ng maayos na mayroong connection yung kanilang pinili sa buhay kung bakit nandoon sila ngayon sa kalagayang hindi nila gusto. Yan. Choice. Lahat ng choice, kailangan mo ipaliwanag sa kanya na lahat ng pipiliin niya mayroong consequence. Hindi pagkatapos ng piliin ng isang bagay, hindi nagtatapos doon. Mayroong bunga ang bawat pinipili ng isang tao. Yeah, so pag pinili mo, then mayroong temporary gratification sa flesh. Pero yung consequence mahirap sa flesh at mahirap sa isip. Mahirap sa lahat ng bahagi ng buhay. Okay. Yung resulta ng sin ni Adam and Eve na naman na natin, separation from God. The result of sin is separation from God. A break in fellowship. The Lord cries out to Adam saying, "Where are you?" Adam, because of his sin, he was hiding, alienated from fellowship with God. Dahil, magandang maipaliwanag ng mabuti ito, ang tao, nagtatago na siya sa Diyos dahil sa kasalanan na namana natin kay Adam and Eve. Kaya, dahil namana natin yung kasalanan na yon, then it's natural
for us na maging parang si Adam and Eve nung sila ay nagkasala. Lumalayo sila sa Diyos ng lumalayo. Sin always breaks our fellowship with the Lord. Any rejection of the Word of God is an enthronement of ourselves. Sa tuwing nire-reject natin ang salita ng Diyos, yan ay pagtataas ng ating sarili. By choosing to sin, we strengthen our self-trust and lessen our experience with the presence of God. Matindi to, no? Pag pinili natin magkasala, pinapalakas natin ang ating tiwala sa sarili. At pinapahina naman natin yung ating pagdanas sa presensya ng Diyos. Kaya nga, kahit galing ka sa church, damang-dama mo ang presence of God. Pero once na ikaw ay nagkasala, yung naramdaman mo yun nung ikaw ay pumunta sa church, ay hindi mo na kaagad dama. At mahirap mawala sa presensya ng Diyos. Parang isang isda nasa aquarium, nag-i-enjoy siya sa tubig, pero tinry niyang umalis sa tubig, lumukso, then hindi siya na-shoot sa kanyang aquarium, napunta sa sahig, then para sa kanya mahirap bumalik. Bilang nahulog sa sahig, mahirap bumalik sa aquarium. Hindi magagawa na siya makabalik sa aquarium kung walang tutulong. So, parang ganun tayo sa Panginoon. Mahirap bumalik sa presensya ng Diyos pag tayo nagkakasala. God cannot ignore sin. He spoke to Israel in Isaiah 59:2 saying, "Your iniquities have separated you from God, and your sins have hidden His face from you." Okay. Kailangan niya malaman that sin brings judgment, although sin is already destroyed, but we have still our own will. We can still choose, we can still decide. But when we decide to sin, then sin brings judgment. Actually, yung judgment, pag yung word na judgment, huwag niyong i-connect lagi sa sin, no? Kasi everything has a judgment. Pag ikaw ay gumawa ng mabuti, then yan ay parang pagtatanim. Then ang judgment ng pagtatanim na ginawa mo ay aani ka doon sa tinanim mo. Pag sinabing judgment is coming, hindi lahat ay masama. Halimbawa, mayroong prophecy at nagkatotoo na sinabi niya ngayon, judgment is coming to every believer. Today, pag sinabi niyang judgment is coming, or sinabing judgment will come today for every believer, pag sinabing gano'n, hindi lahat ng believers ay masamang hatol ang kanilang mararanasan. O hindi lang yung mga masasama ang kanilang aanihin. Maging yung mga mabubuti ay aanihin nila. Di ba? Judge. Ang judge, kapag siya nag-judge ng isang kaso, palagay niyo puro condemnation? Palagay niyo puro guilty ang kanyang hatol? Hindi, di ba? Minsan naghahatol siya ng panalo. Ipinanalo niya yung kawawa, yung api. At hindi dahil sa naawa siya, kundi talagang base sa presentation ng both parties ay nakita niya talaga kung sino ang panalo. Kaya yung judgment niya ay hindi pagkatalo. Yung judgment niya ay pagkapanalo. So pag sinabing judgment, sin brings judgment, then syempre
Hindi tamang judgment. Masamang judgment ang tinutukoy niya dyan. Jesus said, "He who rejects me and does not receive my words has that which judges him." Rejection of the Word of God is ultimately a rejection of God Himself. By our choice, we either judge the Word of God or allow the Word of God to judge us. When Satan and Adam and Eve rebelled against God, they did so by disobeying His command, and deliberate rejection of His word will result in judgment and chastening. Adam and Eve's sin resulted in guilt. Ulitin ko, Adam and Eve's sin resulted in guilt. Ano ko, ang daming magpapa-counsel sa inyo na ang iba sa kanila hindi nila ma-explain. Pero ang problema talaga ay mayroon silang guilt. May guilt na nagpapahirap sa kanila on the inside. Adam and Eve's sin resulted in guilt, childbearing problems, a curse upon the entire creation, the fallen sin nature, and expulsion from the garden. The judgment of God can only be appeased through the forgiveness offered in the righteous sacrifice of Jesus Christ at Calvary. Kaya, i-connect mo talaga sila kay Jesus Christ. Yan. Meron pa tayong, tapos na yung ating isang oras. So, hindi ko lang kung makakabalik ako mamaya kasi ang oras ko yan dito is 12:35. Nag-start ako kanina ng 11:35. Baka mamaya na lang, mamaya siguro mga 5 a.m. Wrapped up lang. So mahalaga na isang tao ma-connect mo siya sa Diyos. Kung siya ay believer, then, o kung siya ay unbeliever, then kailangan mong ma-explain sa kanya that sin is the problem. Okay, kung nagmamadali siya doon sa kanyang problema, kung hindi naman siya urgent, then wag mo munang i-share ito. Tumitingin-tingin ka pero ng pagkakataon para siya ay bigyan ng advice. At gawin muna yung pagtulong sa urgent na kanyang problema, and then pag kumalma na ang lahat, then kailangan mong talagang i-explain sa kanya ito. Kasi ito yung pinaka the best solution sa kanyang problema. Sin is the problem. Kailangan ma-realize niya na yung sin sa kanya ay sin na hindi niya ginawa, pero ikinahiwalay niya sa Diyos. Dahil ganun na nangyari kay Adam and Eve. Same sin na naghiwalay kay Adam and Eve sa Diyos, yun din mismo yung sin na namana niya, kaya automatic, hiwalay din siya sa Diyos. Hindi dahil sa kanyang mga ginawa ang dahilan kung bakit disconnected siya sa Diyos. Yung kanyang mga ginagawang masama ay resulta lang ng namana niyang kasalanan. That sin, inherited sin, that is the problem. Pero gumawa ang Diyos ng solusyon. Christ is the sacrifice. Then explain mo sa Kanya lahat ng ginawa ni Kristo. Kung bakit kailangan gawin ni Kristo ang mga bagay na yon. So kailangan mong ipa-realize sa Kanya para madali para sa Kanya ang mag-accept. Kasi once na siya nag-connect sa Lord, madali na ang mga susunod pang hakbang. Kung siya ay believer, then sabihin mo sa kanya, ipaliwanag mo sa kanya na kung meron man siyang mga problema ngayon, ay dahil yun sa kanyang mga choices. And then, result of sin, kailangan mong sabihin sa kanila, gisingin sa katotohanan that sin brings judgment. Okay? At hindi na kailangan ng Diyos, ang Diyos pa ang magparusa o magbigay ng hatol. Kasi ang judgment is, it is about sowing and reaping. Kaya kung sin brings judgment, talagang yung sin, magdadala siya ng judgment. Because sinning is sowing the wrong seed.
At kapag inani mo yung wrong seed na itinanim mo, then that's judgment. Okay, so sa susunod na i-explain ko sa inyo is yung the personal disharmony as a result of sin, and then naging problem siya with others. Okay, inaayos natin yung sarili ng tao kasi ito ang dahilan kung bakit hindi siya maayos sa ibang tao. Hindi niya maayos yung social life niya, hindi niya maayos yung kanyang relationship sa ibang tao kasi sarili niya mismo hindi pa ayos. Diba? So, as a common care counselor, dapat dyan ang unang pinupuntirya natin sa ating mga church members o sa mga taong ipinagkatiwala ng Diyos sa atin. Sinisiguro natin sa kanila na talagang connected sila kay Christ. Dahil pag hindi siya connected kay Christ, mahihirapan ka sa mga susunod mong gagawin. Hindi mo siya mapalago-lago kasi disconnected siya kay Christ. Hindi niya maunawaan yung mga sinishare mo kasi disconnected siya kay Christ. Hindi niya mararanasan ang presensya ng Lord kasi disconnected siya kay Christ. Okay? So, titigil na ako dahil hindi na matatapos to. So again, you're blessed. Kita ulit. It's either mamaya or bukas na lang. You're blessed.